ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. May pagpapasalamat sa ating mga puso, dala-dala ang ating pag-asa na nag-uugat sa katapatan ng Diyos. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kami po ang iyong tagapaglingkod, ikaw po ang aming Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan, ikaw lamang ang Espiritu, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas toob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa ami kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok.
sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinuklod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, mapalad ang bansang ang poon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinuklod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinuklod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipinagkaloob mo na sa aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinuklod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din sa pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatagang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat at nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y laging magtanong sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit at magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinahagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin ng sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat.
at ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Kailan tayo huling umamin? Kailan kayo huling umamin sa inyong asawa? Kailan kayo huling umamin sa inyong ginawang hindi maganda, halimbawa, sa inyong magulang? Kailan kayo huling umamin sa inyong pagkakamali? Natatandaan pa ba po natin? Kailan? Ang problema po sa atin ay ang hindi pag-ako sa kasalanan. Tayo mga Kristiyano, una, alam natin kung ano ang masama, alam natin kung ano ang mabuti. Ngunit ang problema po sa atin ay ang hindi natin magawang aminin o akuin kung ano man ang narariyan. Pag may nagawa halimbawang mali, na bisto, ano ang gagawin natin? Magtuturo, magbibintang, o kaya deny to death. Putulin mo na ang daliri niyan, hindi aamin yan. Ang problema po sa atin, kaya siguro hindi tayo makausad-usad, hindi tayo umunlad-unlad, kung bakit parang ang pakiramdam natin ay parang nasasakal tayo at ang bigat ng ating kalooban, na kung minsan nakakaramdam tayo ng mabigat na pasan-pasan sa ating balikat, kung bakit napakabigat ng buhay, ay dahilan sa hindi natin pag-ako o pag-amin sa ating kamalian. Matagal-tagal na kayong hindi nagkakapansinan ng inyong kaanak. Matagal na kayong hindi nakikita ng iyong matalik na kaibigan. Bakit? Wala isa man sa inyo ang umaamin sa kanyang pagkakamali. Nahihirapan tayong akuin ang ating pagkakamali. Kaya tumatagal ang mga sigalot, tumatagal ang alitan, tumatagal ang napakalamig na pagtrato sa bawat isa. Kung bakit lumalalim ang away, ay dahil walang gustong umamin. Maikwento ko lamang po. Nung ako ay high school, second year high school, nakaaway ko yung katabi ko. Nung nag-away kami, tanong kami nung teacher namin, sino ba ang nauna sa inyo? Sabi ko, siya po. Binatukan ako. Tinanong yung katabi ko, sino nauna sa inyo? Siya po. Binatukan ako. Tumagal po iyon hanggang nung kami ay third year high school. Ako ay dahil sa isang kaso, ako ay pinapunta sa guidance counselor. Kinausap ako nung aking guidance counselor ng masinsinan at napalumbot niya ang aking puso. Pagkatapos niyang kausapin ako, bumalik ako sa aking
kwarto, sa classroom. Nakita ko yung nakaaway ko, 1 taon na ang nakararaan. Dahil siguro sa narinig ko dun sa aking guidance counselor, nilapitan ko siya pagkatapos ng klase at ako ay nag-sorry sa kanya. Sabi ko, mali ako. Ako ang nauna. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit? Ang sabi niya, hindi. Ako ang nauna. Maliwala kahit sa hindi, yung katabi kong iyon na nakagalit ko nung 2nd year high school ko, ay BFF ko hanggang ngayon. Mga anak niya, inaanak ko. Family friend na siya, bahagi ng aming pamilya. Malapit ang aming pamilya. Siya ang aking best friend for life. Nagsimula dahil sa pag-amin. Marami po sa atin ganoon. Hindi natin magawang aminin ang pagkakamali. Bakit? Siguro dahil masyado tayong insecure. Akala natin, pag inamin natin yung pagkakamali natin, ay bababa yung ating dangal. Akala natin, pag umamin tayo sa pagkakamali natin, iinsultuhin na tayo for life. Hindi po nakabababa iyon. Sabi nga ng ilan, ang tunay na tanda ng isang matapang na tao, mataas ang tingin sa sarili, ay yung taong kayang aminin ang kanyang pagkakamali. May mga tao po ba na dapat nating lapitan at aminin yung ating nagawa once and for all? Pero alam po ninyo, may isang bagay pa, ang kaparehong malubhang pagkakamali sa ating mga mananampalataya o sabihin na natin sa atin ding mga Pilipino. Ano yon? Hindi lang natin kayang akuin ang pagkakamali, hindi rin natin kaya pong akuin ang responsibilidad na gumawa ng mabuti o tama. Ulitin ko po, ang diferensya po sa atin ay hindi lang yung hindi natin kayang akuin ang mali, ayaw din nating akuin ang tama. Ayaw nating aminin kung ano ang ating kasalanan, ayaw din nating aminin ang dapat gawing kabutihan. Tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon, kailangan kayo ay magbigay. Kailangan kayong magbigay sa mga nangangailangan. Kailangan kayong magtiyaga sa panahon ng kagipitan. Maging tapat kayo. Magbantay kayo. Maghintay kayo sa darating na Panginoon. Yun ang habilin ng Panginoon. Sumagot ang Pedro. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, yung pong sinasabi ninyo na gumawa ng kabutihan, magbigay, yung magtiyaga sa panahon ng kagipitan, yan po ba ay para sa amin, mga alagad na pinili nyo, o para sa lahat? Yan ang tanong ni Pedro. Anong ginawa ng Panginoon? Sinagot ba ng Panginoon yon? Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot kung sino dapat ang gumawa ng kabutihan, pagtulong at pagiging matyaga. Ibig sabihin, ang gustong ipahiwatig ng Panginoon, ito ay para sa lahat. Hindi ang paggawa ng kabutihan, pagtulong, hindi lang sa mga relihiyoso, sa mga pare, madre. Ang paggawa ng kabutihan, ang paglilingkod, hindi lamang sa mga church workers and volunteers. Hindi lang yan para sa mga relihiyoso, malalapad sa Panginoon. Ang tungkuling magbigay, hindi lamang dun sa mga taong may kakayahang magbigay, sa mga may kaya, sa mga mayayaman. Ang paggawa ng kabutihan, hindi lamang sa iilan. Ito ay para sa lahat. Kaya nga ba, sinasabi ko, ang diferensya po sa atin, hindi lang yung hindi natin kayang aminin ang pagkakamali, ayaw rin po nating tanggapin din ang hamon ng paggawa ng kabutihan.
Ayaw rin natin noon. Para lang yan sa iilan, hindi yan para sa akin. Yun ang problema po sa atin. Sinasabi sa Panginoon sa atin, maglingkod kayo, magbigay kayo, magpatawad kayo, tumulong kayo, magpakumbaba kayo. Pero lagi nating pag ganoong mga bagay, inihiwalay natin ang ating sarili. No, hindi sa akin yan, para sa kanila. Hindi ko kayang maglingkod, hindi ko kayang magsalita ng kabutihan, hindi ko kayang magsalita ng katotohanan. Sa kanila yan. Again, tinuturo na uli natin ng iba. Alam po ninyo, ginagawa natin sa misa? Alam nyo ginagawa natin sa misa? Tinuturuan natin ang sarili nating umako sa kasalanan at umako sa kabutihan. Sa bawat sandali na sumasagot tayo ng amen. Amen. Amin. Akin. Amen. Ibig sabihin, oo. Matatag na oo, maliwanag na to oo. At paninindigan kong oo. Yan ang ibig sabihin po ng amen. Kaya kanina, sabi natin, kaawaan lang tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. O, yun. Inaamin po natin, may kasalanan tayo. Kapag nagdarasal tayo, ito'y aming inihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, tinuturuan tayong sa misa, kung tayo'y nakakailang misa at hindi na natin mabilang ang misang dinadaluhan natin, dapat po, habang nagtatagal, natututo tayong umako. Ako, umako. Aminin yung pagkakamali. Akuin ang responsibilidad o pananagutan na gumawa ng kabutihan. Yun po ang ginagawa nating pagsasanay sa misa. Kaya po isang malaking kabalintunaan kung ika'y palasimbat, nagmisisimbat, nagmimisa, pero katagal-tagal na hindi ka pa rin marunong umako sa iyong responsibilidad at hindi mo kayang aminin ang iyong pagkakamali. Isang malaking irony, kabalintunaan. Tingnan niyo po yung ating mga confessional box. Yung kumpisala natin yan. Yan po ay lugar na kapag kayo lumalapit sa sakramento ng kumpisal, yan po ay lugar na nagtuturo sa atin na umamin. Minsan nahihiyang pumila yung iba sa kumpisalan. Pero hindi ba dapat nating hangaan kesa maging kahihiyan? Na kapag ikay nakapila sa kumpisalan, ipinapakita mo sa mundo at hindi mo ikinahihiya, inaako ko, inaamin ko na ako ay nagkasala. At inaako ko rin na pagkatapos ng sakramento ng kumpisal na ito, lalo akong magsusumikap na maging mabuti, maging tapat. Amen? Nawa, Panginoon, ang dasal natin ngayon sa misang ito, Lord, turuan mo po akong umamin ng aking mga nagawang pagkakamali sa harap mo at sa harap ng tao. At Panginoong Jesus Nazareno, turuan mo rin po akong akuin ang misyon, ang iyong paanyaya at hamon na gumawa ng kabutihan. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging masigasig para sa higit na ikararangal mo at sa kapayapaan ng sangnilikha. Buong puso kaming humihingi. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang mga puso at isip. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding hirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at nakababatid ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuha nila upang madulutan ng tulong at kalinga silang mga naghihikahos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalimatan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami lubusang makasalo at maligtas. Tulutan mong maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming mga puso nang kami maging laging handang tumugon sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. O Diyos namin, Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, pinabayatan mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming itinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naman ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang ating kalagayan, tayo pa rin po ay pinili at inaako ng Diyos na siyang magiging isang mapagmahal na Ama sa atin. Kaya manalangin po tayo ng buong pagmamahal sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Sumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre sus Nazareno, niluwalhati ka